Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Malapit Jesus. Sa matamis na banal na presensya, yung pinadama sabat sa amin sa araw nito. Maraming salamat, malapit Jesus, sa paglangit nyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Rose Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, yung langisan, sa pagbibigay. Salamat po sa mga inik matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ko magpala. Sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo. Sunong dalangin ng mga nagalang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aking sinasaway lahat yan ng kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipan down, I command you in Jesus' name, kasal-kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God. I'd like to give double honor, respect, the beloved pastor, Evangelist Will de Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Pina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. At tayo po'y nagagalak, kasama pa rin po natin, isa sa mga apo natin, mga pastor, beloved son, ating beloved Esther Fox, beloved Ten, beloved Paul Almeida, and his beloved wife, beloved Cyrene, beloved in-laws, ating beloved Fox, beloved Mami, Esther, mga in-laws po, mga kasama nila, hallelujah, all in-laws sa beloved Mr. Fox, magandang mga hapon po sa inyo. At binabati ko rin po ating mga beloved preachers, beloved co-workers, beloved instrumentalists, mga choir members, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat po, minamahal. Magandang hapon po. Puri natin malapit. Medyo continuation to na ating pinag-aralan last Friday. At alam naman po natin na we are already in the end times and kailangan paghandaan natin na mahal sapagkat natutupad po sa ating mga mata ang mga hula, libong taon na nakalipas. Amen? Dito po, kindly read the book of Revelation chapter 13 verse 2 up to 7. Apokalipsis 13:2 hanggang 7. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng isang oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapahamalaan sa hayop, at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At ibinuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga manananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapahamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Amen. Who is the beast? Yan po ang ating topic sa araw nito. Sino ba yung hayop? Kasi mahalaga yan, malaman natin para
Hindi po tayo madaya. Amen? If you know who is the beast, then you can reject the mark of the beast. Di ba? Ilamahan? Kung kilala mo sino yung Antichrist, natural, hindi tayo tatanggap ng kanyang tanda o kanyang tatak. Dahil sa huling panahon, every people, nation, and tongue, and tribe will be mandated to receive the mark on their right hand or in their foreheads. Yeah, ayon sa binasa natin, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At binigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamalaan. So this is the first beast. Mamaya may second beast. Ito yung unang hayop na tinutukoy sa Biblia, yung unang Antichrist. Then mayroon pang ikalawa, the second beast. Mamaya mababasa natin. At yung sinabi noon na ang nakita ni Juan sa kanyang pangitain na hayop ay katulad ng isang leopardo. So mamaya, kung may time, babasahin natin sa mga hula ni Daniel, Propeta Daniel, yung mga Antichrist. Ang tawag po doon, political beast. Nagsimula kasi yung Antichrist sa kaharian muna sa unang panahon. Wala pa tayo. And during the time of Prophet Daniel, yan po yung tatawag na political beast. Yung leopard, ayon sa panaginip ni Daniel, ang King Nebuchadnezzar, o pinakita kay Daniel, mamaya ang babasa natin, yung leopard, yan po yung the Empire of Greece, the Grecian Empire, headed by Alexander the Great. Yan po sa world history, mababasa niyan. Si Alexander the Great po ang king o emperor. Yan po sa Leopardo o the Grecian Empire. At ang kanyang mga paa ay gaya ng oso. Bear. Yung bear naman si Darius the Great. Yun sa Medo-Persian Empire. At yung at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Yan na po yung kay King Nebuchadnezzar. Yung Babylonian Empire. Nandiyan po yan sa old history. Minamahal. Yan po natawag na political beast. Ito po yung mga hayop. Ito po yung mga Antichrist. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamalaan. So alam natin yung dragon, ay walang ibang tinutukoy na dragon sa Biblia kundi si Satanas mismo. Satan is called the dragon. Verse 3, ano sabi yan? At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan na ikamamatay. At ang kanyang sugat ikamatay ay gumaling. At ang buong lupay nanggigilala sa hayop. So alam nyo na yan, narinig nyo na palagi. Ibig sabihin, bumagsak po yung mga empire na yan, yung mga kaharian na yan. Sina King Nebuchadnezzar, sina Darius the Great, Cyrus the Great, Alexander the Great, then Roman Empire, sina Julius Caesar, Augustus Caesar, yan po mga emperor na nakasulat sa Biblia. Yan mahal. Puro mga Antichrist po yan. Pero lahat yan ay bumagsak. Palapakan natin, malapakan na. Okay? All this kingdom ay wala na ngayon. Pero ang sinabi dyan, at nakita ko isa sa kanyang mga ulo. Ayan, isa sa mga Antichrist, sabi sabihin, nawaring silugatan, ikamamatay. Yung pinakahuling kaharian na sugatan, bumagsak. Yun na. Ngunit, ay gumaling. Ibig sabihin, na-revive, nabuhay muli yung kaharian. So, pinag-aralan natin na mabuti yan, sana natandaan ninyo, ibabalik, sa huling mga araw, ibabalik yung
Roman Empire. Isa sa mga sugat tinutukoy dyan yung Roman Empire. Yun po kasi pinakahuling imperyo. Nung dumating ating mahal sa Kristo sa lupa, ang buong mundo ay under the Roman Empire. Bumagsak po yan, then sa huling panahon, in our time, muli po yan babalik. Babalik po yan through religion, through papacy. Lagi po yan pinapangaraw ng pastor natin noong araw. And marirevive po yung Roman Empire. In our time, nandito na po yan, ayon sa Biblia, through papacy, through religion. The papacy, the Roman Catholic religion. That is the revived Roman Empire. Malinaw po yan sa masulatan. 4. At sila ay nagsisamba sa dragon. Ang mga tao po sa mundo ay sumunod sa dragon. Ibig sabihin, sumunod kay Satan. Dinaya ni Satan. Akala ng mga tao na totoo yung religion. Akala katotohanan. Pero kaya sila ay sumamba sa dragon. Ibig sabihin, sumamba sa dragon, hindi man nila kita si Satanas, pero yung mga daya ni Satanas, yun ang sinunod ng mga tao. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamalaan sa hayop. Ayan. Satan has given his authority to the beast, to the Antichrist. At nagsisamba sa hayop, ang mga tao nagsisamba, ibig sabihin nagsisamba sa Biblia ay nagsipagsunod. They worship the beast, ibig sabihin, sumunod sila. What you follow is what you worship. Amen? Who you follow is who you worship. Sino sinusunod mo, yan ang sinasamba mo. Lahat ng mga tao sumunod sa Antichrist. Even in our time today, iibigin nila ang Antichrist. Hindi nila alam na yan pala ay mandaraya. Hallelujah. Kaya, at nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makakabaka sa kanya? 4, 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan at binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Ayan. Ano sabi dyan sa English? 5. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 40 and 2 months. Pag sinabi 40 and 2 months, then yun po yung 3.5 years. 40 and 2 months is 3.5 years. Yung 42 buwan ay 3 taon at kalahati ang tinutukoy. Sa Biblia, pag sinabing 3 taon at kalahati, yun po yung huling kahirapan na mangyayari dito sa mundo. Amen? Nagpatuloy daw yung hayop, yung Antichrist, hanggang sa 42 months, sa 42 buwan. Ibig sabihin, dito niya ibubuhos yung kanyang galit ng kasamaan in the last 3.5 years for the 7 years tribulation. Yung 7 taon na kahirapan, the last 7 years. Marami nagsasabi na nandito na tayo sa the last 7 years. Pwede. Pero ang pinakahuli dyan, yung 3 taon kalahati, minamahal, yan po ang pinakamatindi na kahirapan na hindi pa nangyayari sa mundo. The Antichrist will reign. At lahat ng mga hindi susunod, papatayan. Pupugutan ng ulo na mahal. He will cause everyone to receive the mark on their foreheads and in their right hand. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya, kitang-kita natin na we are already in the end times because the mark of the beast is already here. Palapakan natin, malapay na na. Nandito na po ang mark of the beast.
Hindi lang halata, kasi nga daya. Hindi masasabihin ng Diablo o kanyang mga tao sa mundo, hindi masasabihin na, ito na mark of the beast. Natural, walang tatanggap yan. Kaya dadayain lamang ang mga tao. Pero, dito, sa Pangunahan mga Pastor, pinahayag sa atin ang katotohanan kasi tayo'y pinili ng ating mahal na Panginoon. Verse 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal. At pagtagumpayan sila, matatalo pala ang mga banal during the greatest tribulation. The last 7 years, matatalo ang mga banal. Ano ibig sabihin? Hindi po yung mga banal na tayo dito, hindi po yun tinutukoy. Ibig sabihin, yung mga naiwan sa rapture ng mga Kristiyano. Palapakan natin, malapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Pag naiwan sa rapture dito, o kaya naman, yung maliligtas pa ng mga Christians during the greatest tribulation. May masisave pa kasi dito, after ng pagdagat ng mga banal. Itong pinag-usapan natin, ay wala na pong church dito, wala na dito yung mga banal. Ibig sabihin, tayo yun ng mga, bago dumating yung kahirapan, dadagitin, tayo pong tinutukoy dyan. At iba pang mga Christians sa buong mundo na sumusunod sa kanyang kalooban, nagtitiis, nagpapatuloy, hindi na po yung dadanas ng sobrang kahirapan. Ang tinutukoy po dyan na matatalo ng mga banal, sila papatayin yung mga na-save dito sa tribulation. Yung mga naiwan dito at saka yung masisave. May niligtas pa dito dahil mga ngaral pa dito sina Elijah. Sabi nga nila, Spirit of Elijah will come back on the earth and either Moses or Enoch. Kasi sa Biblia, meron pong nakapunta sa langit na hindi namatay. Amen tayo naman? Meron po nakapunta sa langit, hindi dumaan ang libingan. Si Elijah, Prophet Elijah, and Enoch. So possible talaga na yung mga ngaral dito sa Elijah saka si Enoch. Kasi hindi po sila dumaan ng kamatayan. Sa Biblia kasi, nung sa lumang tipan, ang mga tao ay in-appoint. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Ang tao ay mamamatay. Yung dalawa, hindi namatay. Kaya kailangan sila bumalik para makatikim ng kamatayan. Kaya yung dalawa lamang namatay, dalawa lamang hindi namatay, si Elijah saka si Enoch, yung mga prophet, kaya kailangan nila bumalik. At sila kasama sa papatayin. At yung napangaralan nila na maliligtas sa mundo, lahat yun papatayin. Pero wala na po tayo dito. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At saka yung mga maiwan na Christians, yan po ay papatayin. Sa magitan ng ano? Sa magitan ng guillotine. Andiyan kung nakikita niyo sa mga news, sinamahal, yung guillotine, napakadami, nakahanda na po, nandyan. Ikinalat na sa buong mundo, pati yung mga bag na, ano ba yan? Nilagyan ng mga bangkay na bag. Oh, body bag. Ilang milyon. Dinistribute. Pinakita, binidyohan pa nga eh. Dinistribute na. All over America, ayaw ko sa ibang bansa, distribute na. Kasi alam nila na maraming papatayin. Alam ng mga Antichrist. Alam nila yan. Hallelujah. Kaya, yung sinabi dyan, at ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Yung Antichrist, binigyan ng kapamalaan sa bawat angkan, sa bawat bayan, sa bawat wika. Kailan mayayari yan? In the last 7 years. So, nandito na talaga tayo, minamahal. Marami nagsasabi na nakapasok na tayo
Very possible, mahal. Posible na nakapasok na tayo sa huling 7 taon. Kaya yung pagdagit ng mga banal, yan po ay mangyayari anytime. Pinagpala ka, pagkasama ka, dahil hindi ka na mamamatay. Amen? Diretsuhan salita, yan minamahal. Wala na pong mamamatay pag nakasama. Pero yung maiiwan, yan po ay papatayin ng mga Antichrist. Kaya sabi natin mga pastor, pag naiwan ka, never receive the mark of the beast. Pag hindi ka tatanggap, papatayin ka. Ayan na, unti-unti na nangyayari. Kaya nga, dinistribute na yung mga body bag eh. Pati yung mga guillotine, dinistribute na ngayon eh. Kasi nga, lahat ang hindi tatanggap sa tatak ng hayop, hindi ka susunod sa kanilang sistema, pupugutan ng ulo. Pero, bagong lubusan usigin ang mga Christians, ngayon, yan po, bago mangyari ilang husto, na mahal, dalagitin mo na ang church. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, malinaw yung sinasabi. Kaya nga, who is the beast? Kailangan alam natin sino yung beast para hindi natin tanggapin yung kanyang agenda sa buong mundo. Kaya itong binabasa natin, yun po yung political beast. Yung Revelation chapter 13, ayan yung kaharian ng araw, mga empire, puro mga antichrist yan. Pero ngayon, marirevive yan through religion. Na-revive na ba yung bumagsak na mga kaharian? Mga imperyo ng mga antikristo. The fourth empire is the Roman Empire, headed by Augustus Caesar and basta dalawa yan, the Western Empire, the Western Roman Empire, and the Eastern Roman Empire. Si Augustus Caesar, then, isa pa, andito lang sa bibig ko, hindi ko mabigkas. Si Augustus Caesar, meron pang isa. Nabanggit ko na yan dati, nakalimutan ko lang. Lahat po yan, wala na. Na-revive yan, sabi ang hayop daw na sugatan at gumaling. Ibig sabihin, ma-revive sa after nila, bumalik sa magitan naman ng religion at papacy. Papacy and religion. Walang tago-tago yan, diretsuhan yan. The papacy and religion in our time is the revived Roman Empire. Sila po yung number 1 Antichrist. Amen? Ayan, sa Revelation 13:11. And I beheld another beast coming out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Ito na. Kasi wala na nga yung political beast eh. Wala na yung political beast. Bumagsak na. Nebuchadnezzar, sina Alexander the Great, sila Cyrus the Great, Darius the Great, then sa history, then sa Roman Empire, ayan si Constantine, ito ko kanina, naalala ko na, yung Western Empire headed by Constantine the Great sa world history, then the Eastern Empire ng Roman Empire ay Augustus Caesar. Lahat yan bumagsak na. Wala na, na-revive uli yung Roman Empire sa magitan naman na reliyon at papacy. Ito na. At nakita kong ibang hayop na umahon sa lupa at may 2 sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalita gaya ng dragon. Tuloy. At kanyang isinasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop na kanya sa kanyang paningin. Ayan, ipinagpatuloy nitong religious beast. Itong pinakahuling beast, the religious beast. Ipinagpatuloy niya yung political beast. Una, political beast. Naghahari sa mundo through sa magitan kanilang paghahari
through the empire. Sila yung mga emperor. Yan ang political beast. Ngayon naman, religious beast. Kilala na ba natin? Sino yung religious beast na yan? Kilala nyo ba? Malapagan natin, malapagan. No? Amen? Di ba? Kasi kung babasahin mo sa bandang huli ng Revelation 13, sabi doon, ang numero daw ng hayop, sabi ang hayop daw nito ay tao. Ha? Mamaya, babasahin natin yan. The beast is a man and his number is 666. Yan, Revelation 13:18. Yan po yan. Ang hayop daw isang tao. Yung halimaw daw nito, yung Antikristo ito ay isang tao. At saka yung numero ay 666. So religious beast. Tapos na yung political beast. Sa huling panahon, bago ang rapture, ang maghahari ay religious beast. Relihosong halimaw. Maka-Diyos, kunwari. Ha? At di ba, nakita niyo yung leader ng religion na kinaroon natin ng araw. Di ba? Dito sa, tatak dito sa kanyang sombrero ba yun? May nakasulat na Latin. Vicarius Filii Dei. Nabasa niyo ba yan? Yun naman? Di ba? Yung sa Pope. Dito sa kanyang ulo, may dito sa kanyang sombrero. Yung matulis na sombrero. Ang nakasulat dyan, may Latin nakasulat dyan. Vicarius Filii Dei. Latin. I-compute mo yan. Kasi mga Roman number yan. Puro 666 yan. Yung Vicarius Filii Dei. Pag i-compute mo yan, 666. And maraming paliwanag sa Biblia na yung Antichrist ay doon nakatira sa City of Seven Hills. May time tayo, mabasa natin mamaya yan. Yung Antichrist, the religious beast, ay makikita sa City of Seven Hills. So what is the City of Seven Hills? Rome is the City of Seven Hills. Malapagan natin, malapagan. Amen? Yung Roma pala, dati nung araw, pitong bundok yan, binuldoser, at dyan itinayo ang Rome, the City of Rome. Itinayo dyan sa City of Seven Hills, sa history. Ay, sa history, mababasa niyo yan. Pitong bundok, binuldoser, pinatag, at itinayo ang City of Rome. Sabi ng Biblia, yung halimaw daw, yung Antikristo, dyan nakatira ang kanyang headquarters na sa City of Seven Hills. So you know for a fact who is the beast in our time. Amen? Salamat. Dahil nangaral ating mga pastor, hindi tinago ang katotohanan. Kaya tayo'y namulat, minamahal. At taas noo ka sasabihin ng katotohanan. Dahil, sabi ng Biblia, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang mga tao lalaya sa daya pag ikaw nagsabi ng katotohanan. Pag mahal mo ang tao, sasabihin mo para sila magmamana na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! At kanyang isinasagawa ang buong kamamalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinapasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat ay kamamatay. Tignan mo? Itong religious beast, ang kanyang trabaho ngayon ay he exercises all the power of the first beast. Kung anong kapangyarihan ng mga unang hayop, the political beast, yun din ang kanyang kapangyarihan. Kanyang pipilitin ang mga tao. Amen? Nung araw, si King Nebuchadnezzar, yung unang political beast, lahat ng tao, pinipilit niya. Sumamba. Babasahin mo na, bago natin ituloy yan, lahat ng tao, pinipilit ni King Nebuchadnezzar na sumamba, sumunod. Andiyan po, sa the book of Daniel. Daniel chapter 3, verse 12 up to, tuloy lang,
12 up to 18. Kindly read. Daniel 3:12 hanggang 18. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Ang mga lalaking ito, O hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos. Hindi nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo na magkagoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor ay nagutos na dalhin si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Kanilang ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, Sinasadya nga ba ninyo, O Sadrach, Mesach at Abednego, na kayo hindi maglilingkod sa aking Diyos, di magsamba man sa larawang ginto na aking tinayo, kung kayo nga'y magsisihanda sa panahong iyong narinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa at ng sumboko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog na magpatira pa at magsamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsamba, kayo iahagi sa oras din yaon sa gitna ng mabangis na hurnog nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangang magsagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Amen. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Yan po yung first beast, the first political beast. Political na halimaw. Emperor kasi siya, siyang pinakahari sa buong mundo at that time. King Nebuchadnezzar. Oh. Anong ginawa nila King Nebuchadnezzar, nila Cyrus the Great, mga Roman Empire, Roman emperors, sina Alexander the Great, kung anong ginawa nila dati, gagawin din ito ng religious beast. Lahat pasusundin. Ito nangyari. Nagawa sa lang gintong Diyos-Diyosan na napakalaki. At inutusan lahat ng tao na sumunod, sumamba, luluhod, at ang hindi ay papatayin sa magitan ng pagtapon sa mainit na hurnuhan. Oh, ganun na ganun mga Antichrist. Pag hindi ka susunod, papatayin ka. The same is true today. Pag hindi ka susunod, papatayin, pupugutan ng ulo. Ano nangyari? Pinaluhod ng tao sa kaharian ni King Nebuchadnezzar, ayon sa binasa natin. Ilang milyon, lahat lumuhod. Sino natira? 3 lang, mga Hudyo. Sina Sadrach, Mesach, Abednego. Sila lang 3 hindi lumuhod dahil kilala nila ang Diyos ng Israel. Alam nila na isa lang ang Diyos na dapat sundin at dapat paglingkuran. Isa lang, the God of Israel. Ganon din sa ating panahon. Isa lang ang dapat luhuran. Isa lang ang dapat sundin. The God of Israel. Jesus Christ, the God of all gods, the King of kings, the Lord of lords. Siya lang ang iyong susundin. Pinatawag yung 3. 3 lang ang natira, 3 lang. So sa panahon natin, ganun din. Sa pandaraya ng Antikristo sa huling panahon, kakaunti rin lang ang hindi luluhod. Many will worship the beast and the dragon. Halos lahat pasusundin. Sa ilang bilyon na mga tao sa buong mundo, minamahal. Ilang milyon lang yung Kristiyano na hindi luluhod. There are about 8 billion, siguro. 8 billion po yung mga tao ngayon sa buong mundo. Ewan ko kung mayroong 1 billion dyan na hindi luluhod. Sa Biblia kasi, kaunti lang hindi lumuhod.
3 lang sa ilang milyon nakaharian ni King Nebuchadnezzar. So ito'y warning sa atin na dadayain halos lahat o luhod. Pero ikaw na nandito sa katotohanan, alam mo na ang gagawin mo. Do not follow! Do not accept the mark of the beast. Do not worship the beast and do not receive the mark of the beast. Ang sabi ng hari, totoo ba, Sadrak, Mesak, Abednego, hindi niyo kayo sumamba sa aking Diyos-Diyosan? At hindi kayo lumuhod sa gintong imahe na aking itinayo? Kung ganon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, ay sa binasa natin. Pag tumunog ang mga musika, luluhod kayo. Kung hindi, papatayin kayo sa magitan ng kurnuhan ng apoy. At sino ang Diyos ang kaya magligtas sa inyo? Ha? Yan sabi yan. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Ganon kayabang yung mga Antichrist. Akala nila sila ang Diyos. Ganon din ngayon. Akala nila siya ang Diyos. Sabi niya, at sino ang Diyos na maliligtas sa inyo? Pero napahiya siya. Dahil yung tinapon siya na Sadrak, Mesak, Abednego sa napakinit at hurnuhan, yung 3 naging 4. Sumama ang ating mahal na Panginoon sa kanila. Pag may paninindigan ka sa paglilingkod, hindi ka kaya ng diablo. If you stand to the truth of God, to the word of God, pagtatayo ka, Satan cannot defeat you because Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga marami tayong trials para matapang ka pagdating ng panahon. Dahil lahat ng tao pipilitin dadayain. Kaya pinintulot ng Diyos na maraming trials sa malak ng Diyos. Dahil bago magbalik ang mga Panginoon, maraming dadayain. At tatakutin ng mga tao, tatakutin ng mga virus, tatakutin ng mga hindi ka na makabili, hindi ka dapat matakot. Tumayo ka dahil ang Diyos mo, Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari. Sino ang Diyos makapagligtas sa inyo sa aking kamay? Sabi ng hari. Sabi na Sadrak, Mesak, Abednego, mahal na hari, ililigtas kami ng Diyos sa iyong kamay. In the midst of persecution, in the midst of fear, in the midst of trials, lagi ka magsasabi, kaya ako iligtas ng aking Diyos. Sa Bible kasi, pag anak ka lang mahal na Panginoon, kung anong sinabi mo, yan ang gagawin ng Diyos sa'yo. In the time of emergency, panahon ng nakakatakot, kung anong sinabi mo, yun ang gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya sila itatapon, sila ipapatayin, sabi nila, ililigtas kami. Pero kung hindi kami luluhod sa iyong Diyos-Diyosan. Amen? Palapakan natin, malapay, no? Pag sinabi mo, naalala mo yung kapatiran natin na Chinese tong araw, nag-testify? May asawa niya na lalaki na Chinese, itong kapatiran natin, Pilipina. Yung asawa niya Chinese, kalimutan ko lang ang pangalan. Siyempre, negosyante, kinidnap, piniringan, yung tumawag sa kanyang asawa na kapatiran natin, yung Chinese, nakapiring, nandoon sa kamay ng mga kidnapper, tumawag sa kanyang asawa, nandito ako ngayon. Di ko alam saan lugar ito, nakapiring ako, sabi ng Chinese. Nahingi ng ilang milyon. Sabi ng kapatiran natin, mag-hallelujah, praise the Lord ka dyan! Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Kasi sa Biblia, yung hallelujah, salvation, glory, honor, and power,
Pag sinabi hallelujah, salvation, glory, honor, power. Pag sinigaw mo yan na malakas, kahit anong klaseng panganib, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, hallelujah, praise the Lord ka dyan. Hindi kasi naniniwala yung Chinese, taga-useg. Yung sinabi ng asawa niya, wala na sa magawa, kundi maniwala. Sabi, kung totoo ka, mahal na Jesus, naniniwala na ako sa Jesus Miracle Crusade. Naniniwala na ako na si Pastor Almeida ay totoong tao ng Diyos. Kasi hindi nga siya naniniwala eh. Nasa panganib na siya. Sabi niya, kung totoo yung Jesus Miracle Crusade, kung totoo yung si Pastor Almeida, kung totoo yan, malapay noon, iligtas mo ako. Tumawag ulit yung kidnapper. Kailangan namin ng ilang milyon, ganito. Pag hindi, papatayin namin asawa mo. Mula noon, hindi na tumawag. At sabi ng mga kidnapper sa kapatiran natin, abangan mo bukas sa dyaryo ang asawa mo, patay na. Kasi nga, hindi ba sila nagbigay? Sabi, hindi namin kaya magbigay ng ganyang kalaking halaga. Wala kaming ganyang halaga. Ilang milyon. Sabi, sige, abangan mo asawa mo bukas sa dyaryo, patay na. Pero yung asawa niya, wala na talaga. Wala siyang ginawa kundi manalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Sigaw na sigaw! Hallelujah! Praise the Lord! Dati hindi naniniwala, sabi niya, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Iligtas mo ako ng Diyos na Pastor Almeida. Kung totoo ka, iligtas mo ako! Sa kasisigaw niya, sabi nung mga kidnapper, itapo na lang yan. Wala tayong magagawa dyan. Iniwanan sa damuhan. Hindi pinatay. Habang siya'y nakapiring, pinaluhod siya doon sa damuhan, tapos iniwanan, aluhod siya doon. Wala siyang ginawa, kundi hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa umaga na, ang daming dumadaan na nagja-jogging. Sabi, anong ginagawa niyo dito? Nakapiring sabi. Sabi, maswerte ka, Manong, maswerte ka. Lahat ng mga tao na tatapon dito, pinapatay, sinasalvage. Pero bakit buhay ka? Sabi ng mga nagja-jogging. Kaya, namahal, huwag tayong magsawa sa paglilingkod. Nandito na tayo sa buong katotohanan. Amen? Sabi ng mga kidnapper, bukas yung asawa mo, patay na sa dyaryo. Kinabukasan, nabaliktad. Yung mga kidnapper nakita sa dyaryo, sila ang namatay. Sabi ng kapatiran natin, tinatawagan siya, bukas ang asawa mo, patay na. Dahil ayaw niyong magbigay. Anong sabi niya? Hindi totoo yan! Kayo ang mamamatay! Hindi ako natatakot sa inyo. Buhay ang Diyos ko! Totoo nga! Kinabukasan, yung mga kidnapper, lahat po patay. Bakit? Nahuli ng mga pulis, lumaban, niratratan lahat. Kaya mo? Nakakatakot ang bibig ng mga Kristiyano. Anong sinabi mo sa panahon ng kagipitan, yan ay gagawin ng Diyos. Sabi niya lang ating mga pastor, yung masasamang loob daw, mo sabihin mamamatay kasi mamamatay talaga yan. Dapat may pag-ibig daw. Pag may masamang loob, sabihin mo lang, maligas ka, mahuli ka sa pangalan ni Jesus. Pag sinabi mamatay, patay talaga yan. Pero pag may pag-ibig, sabi mga pastor, pag-ibig tayo, huwag mo sabihin mamatay. Sabihin mo lang, manigas ka para mahuli ka. Mahuli sila ng mga otoridad. Pero pag-ahas daw, sabi mga pastor, pag-ahas, sabihin mo agad, mamatay ka ahas. Patay talaga yan. During the time ng mapanganib, kung ano sinabi mo na may palampalataya, yan po ay mangyayari sa iyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, malharin di kami sa samba sa iyong Diyos-Diyosan
kaya kami at ililigtas kami ng aming Diyos. Niligtas nga sila. Yun ang kanilang sinabi. Amen? Kung may pagsubok ka, wala kang finances, sabihin mo, marami akong pagpapalang darating. Ganyan sa Biblia. Ganyan sa Bible. Kung ano sinabi mo, yan ang mangyayari sa iyo. Banggitin mo na may pananampalataya. Amen? Worship, praise the Lord. Trials pa natin mga pastor nung araw. Wala pang pagkain, walang pamasahe. Mga pastor, pupunta sa Surigao kasi meron isang lupa doon. Ibebenta niya yung lupa para makatulong. Wala silang pagkain. Trial sila. Sabi mga pastor, pupunta ako sa Surigao. Taga Surigao kasi mga pastor. Pero lang pamasahe. Sabi ng ating Milan Mama there, sweetheart, bakit ka pupunta sa airport? Wala ka naman ticket, walang masahe. Ang Diyos magpo-provide sa aking kailangan. Wala sinabi mo, yan ay mangyayari sa'yo. Amen? So takbo mga pastor sa airport, walang pamasahe, wala lahat. By faith. Pero ang sinabi niya bago siya pumunta, ang Diyos ang bahala, ako'y makakarating sa Surigao. Dapat ganyan tayo. Pag panahon ng mga pagsubok, sabihin mo, ang Diyos ang bahala sa akin. Pagpapalain niya ako. Amen? Pagdating niya sa airport, lingon-lingon mga pastor, mamaya may lumapit sa kanya. Wilde! Ang tagal na kita hinahanap! Siyempre mga kaibigan mga pastor ng araw, kanina nagtawagan, ganun lang, hindi mo nakilala na mga pastor na pala. Wilde! Ang tagal na kita hinahanap. Di ba may utang ako sa'yo dati? Hindi ko nakakabayad. Ngayon ako magbabayad. Buhay ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus is alive! Jesus is salvation! Jesus is power! Jesus is the greatest provider! Ang tagal na kita hinahanap. Ngayon lang tayo nagkita! Nagbilang ng pera, binigay sa ating mga pasabi, dahil matay na kita nagbayad, dudublihin ko yung utang ko sa'yo. Ganyan ang Diyos mag-provide. Ha? Yan ba ay aksidente lamang? Hindi. Pinano ng Diyos yan. Na pinapunta yung tao doon, nagagamitin niya para ibigay sa kanyang lingkod ang kanyang kailangan. Kaya huwag ka talaga mangamba. Huwag ka talaga. Sumampalataya ka. Lahat ng kaya nang gawin ng Diyos sa'yo. God will supply all your needs according to His riches and glory. Dito nga lang, ang daming disconnection dito minsan sa amin. Kuryente, nako po. Sabi ni sweetheart ko, saan ka naman pupunta? Sabi ko, magpapahangin muna ako. Hindi niya alam, para pag may naniningil, wala ako dito. Anong beses, yung damis ko na naranasan noong araw eh. Noong araw, nag-upa kami doon. Trials pa noong araw, trials pa. Grabe trials. Hindi nga kami nakabili ng ano noon eh. Hindi nga kami nakabili ng dilata, hindi kami makabili. Upa kami doon. 3 buwan na, wala kaming ano. Wala kaming pambayad. Sabi na may bahay. Brad, kailan ka magbabayad? Sabi ko, bukas. Bukas. By faith, bukas. Mamaya, alas 4 pala, nabihis na ako. Saan ka pupunta? Sabi ng sweetheart ko, saan ka pupunta? Madaling araw pa. Hindi, mayroon lang akong pupuntahan. Hindi niya alam, tumatakas ako kasi baka may maniningil. Parang dito rin eh. Pahangin mo na ako. May disconnection eh. Lagi may disconnection. Sabi ko, puri tayo! Hallelujah! Praise the Lord! Puri kayo dyan! Di na, habang ako naglalakbay, puri ako ng puri. Habang nadadrive ako, mga 5 oras, wala akong tigil. Mamaya-maya, may tumatawag. Sabi, magkano bayaran nyo dyan? Magkano bayaran nyo? Sabi niya, ako bahala. Puri natin. Tayo ba'y naghingi sa tao? Hindi! Kami nagpuri, nagpasalamat sa malapay noon. Ang Diyos ang bahala.
Minsan dumating yan yung ano, yung, tama-tama, pagdating nung nag-miral ko dyan, tama-tama, kapapasok lang namin. Hoy, ba't namumutol ka dyan? Natakot, biglang bumaba yung, huwag mo pututulan yan, ha? Huwag mo puputulan yan. Sabi, sir, ano na kayo eh? Talagang kailangan na kayo putulan. Huwag mo puputulan. Ganun ba? Umalis. Mamaya-maya, may dumating. May dalang pambayad. Buhay ang ating malapay na. Diba? Maraming business yan dito. May disconnection notice, Meralco. Pero naputulan ba tayo? Hindi. Sabi na namin, bahala, malapin. Malapin, nung gawain mo ito, hindi sa amin. Ikaw magbayad. Hallelujah, praise the Lord. Hindi namin gawain to. Gawain mo to, malapin noon. Ikaw mag-provide. God is the greatest provider. Siyempre, may panampalataya ka. Siyempre, may gagawin ka. Kasi puri tayo, fasting tayo. Puri tayo na mahaba. Ayan. Nampalataya ka, wala ka namang ginagawa. Wala din. Nampalataya ka, sama mo lang gawa. Magpuri ka, malalangin ka. Ang Diyos ang bahala sa'yo. Napakadaming patotoo. Pinakita yung mga himala ng Malpinon para anak ng Diyos, panahon ng pangailangan, panahon ng panganib, call on the Lord your God. Tumawag ka at ang Diyos ang bahala sa'yo. Call unto me and I will answer you and shew you great and mighty things which thou knowest not. Sabi na Pinoon. Tumawag ka sa akin at ako'y call unto me at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Amen? Tumawag ka. Bagsak ang negosyo mo. Tumawag ka, umiyak ka sa Diyos. And the Lord will answer. Hallelujah! Praise the Lord! Yun po ang gawa ng pananampalataya. Nanampalataya ka, ang iyong gawa, magpuri ka, manalangin ka. You cry to the Lord. Meron tayong kapatiran ng araw, panahon ng Pasko. Bagong taon. Alam mo, pag bagong taon sa Pasko, siyempre may handaan yan. I-trial sila. Walang pagkain. Sabi ng father, sige, maglagay kayo ng mga lagay kayo ng plato. Yung plato, kutsara. Sige, lagay. Sabi ng mga anak na maliit, wala naman niluluto. Basta maglagay lang kayo. Sige, manalangin tayo. Manalangin sila. Sabi ng mga bata, pa, bakit? Wala naman pagkain, dumating ka. Manalangin lang tayo. Mahal-amala pa yun noon. Puri mo, awit tayo. Pag dilat nila, wala pa rin. Tayo, uminom kayo ng tubig. Inuman sila ng tubig. Mamaya-maya, ang tawag doon, yung nagdighay. Nabusog yung mga bata. Sabi, ba't nabusog kami? Mamaya-maya, may kumatok. Yung kapitbahay, di makatulog. Sabi, di kami makatulog. Sabi ng boses, magdalalo kami ng pagkain dito. Hallelujah! Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka mapapahiya pag nagtiwala ka. Minsan susubukan ka. Di ba? Tuloy lang. Kahit akala mo wala, tuloy lang. At sigurado yan, meron. Puri ng ating mahal na Panginoon. Huwag mo lang ihuli ang mahal na Panginoon. Di bali na nakakaproblema ka, di bali na sasaktan ka, huwag mong ihuli. Unahin mo lang sa panahon ng kagipitan, hindi ka mapapahiya. Hallelujah! Praise the Lord! Doon kami sa Davao, noong araw. Davao City, Agdao. Sa Agdao. Mga taga Davao, alam niyo yan, sa inyong Agdao. Puri kami dyan, walang pagkain. Mga 35 years ago.
Puri ka lang puri. Ang haba ng puri, umaga pa lang, walang pagkain. Tapos kami, tanghali. Di, nakatulog na mga worker. Kung ako makatulog, grabe lang gutom ko eh. Pag pagod ka, tulog na sila, hindi ako makatulog. Tanghali, wala pang pagkain. Pagod na pagod ka eh. Ilang oras ba kayo nagpupuri? Yung bayaw ko si Jojo, maliit pa. Jo, halika. Punta tayo sa palengke. Yung palengke doon, siguro mga 300 meters away sa pastoral house o 500 meters, mga ganun. Lakad tayo. Ang nasa isip ko noon, baka makapulot kami ng pera sa daan. Kasi para makabili kami ng pagkain. Yun lang. So, tumingin ka sa kalsada, tumingin ka. Sige, malapit ng pahingi, malapit nun. Gutom na kami. At saka walang walis. Hindi kami nakapaglinis, walang walis. Hindi ng trials. Hindi walis, wala. Gusto rin maglinis, wala. May gawain, walang walis. Grabe naman to dito, ang trials dito Ni walis, wala. Dating kami sa palengke, wala kami nakita. Jo, balik ulit tayo. Tingin ka sa kalye baka may mapulot tayong pera Ba nakarating kami, wala na naman. Sige, tulog na lang tayo. Mamaya, mga ilang minuto may kumatok. Kumatok sa gate kasi nag-uupa kami doon ng apartment Ewan ko kung hindi yata kami nakakabayad din doon. May kumatok. Di ko kilala. Pagkatok, yung kinamayan ako, hindi ko kilala sino yan. Pag alis, may perang naiwan. Hindi ko kilala kung sino yun. Basta pagkatok, nagbukas, kinamayan ako, din biglang umalis, naiwan yung pera. Nako, medyo malaki, nakabili kami ng bigas, nakabili kami ng wales. Sabi ko, gisingin mo yung mga kasama natin, gumising na kayo, may pagkain! Nabalikwas sila ng Sabi ko sa inyo basta magpatuloy ka lang, yun na mahal. Akala mo wala, pero meron. Diba? Kaya, tuloy ka lang, minamahal. Akala mo walang mangyayari sa'yo, maraming maganda mangyayari sa'yo. Pag nagtiwala ka sa Malapinoon, lahat sabi nga ng Biblia, He makes all things beautiful in His time. Hallelujah. Gagawin niya lahat maganda. Ang mga bagay sa'yo, sa kanyang kapanahunan, maaari kayon, hindi maganda, mapait, pagsubok, pero magpatuloy ka, He makes all things beautiful in His time. Hallelujah! Praise the Lord! Amen, mahal, we are already in the end times. May nag-message sa akin kagabi lang. Sabi, isang kapatiran, ang daming worship daw doon sa Manila Bay. Mga US warships, ang dami daw. Pinakita pa nga, may picture pa pinadala sa akin. Napakadaming barkong pandigma sa Manila Bay. US worship. Sabi ko, baka magigira na. Kasi nga, pinagbabantayan tayo ng China. Gigirahin daw ang Pilipinas. Maglalaban doon sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ha? Pumapalag tayo. Dapat lang. Atin yan Ha? Sabi natin mga pastor, sa mga leader ng araw, pag mayroong umapi sa inyo, sabihin nyo sa akin, sabi ng pastor, lumapit kayo sa Malapinoon, hindi yan, lahat yan, atras sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kaso nasa Biblia nakasulat din yan. Okay. Matthew chapter 24, verse 6. Can you read? Mateo 24:6. At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Iingatan nyo na huwag kayo mga lumihan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dapat hindi pa ang wakas. And ye shall hear of wars and rumors of wars. Say that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Makarigay ng digmaan,
at alingaw na ligma. Ibig sabihin, sa English kasi, rumors of wars. Pag sinabing rumors of wars, ano lang yan, scripted na gera. May totoong digmaan, may gera naman na scripted. Drama-drama lang nila. Amen ba, na mahal? What is happening in Russia and Ukraine? Scripted lang yan. Ang tawag yan sa Biblia, rumors of wars. Bakit sila kunwari nagigira? What is happening in Israel and Palestine today? It's also rumors of wars. Scripted lahat yan. Drama lang nila yan. Kasi nga gusto nila, marami maghirap at maraming mamatay. They are being dictated by the Antichrist to make wars so that many will die. Naintindihan natin sa panahon. Pag malapit na malapit bumalik, yan po yung mangyayari. May totoong digmaan, mayroon naman scripted na digmaan nakahula sa Biblia para po ipahamak ang maraming tao. Kaya nga sa ating kapanahunan nila mahal, we are already in the end times. Who is the beast? You know who is the beast. And the mark of the beast was already here. And many people already received the mark of the beast. Yan po ang katotohanan nila mahal. Marami na pong tumanggap na tatak sa panahon natin. Napakadami na. Pero sa mga Christians na isahan kayo, akala nyo, kasi matatanggal kayo sa trabaho, di ba? Pag hindi kayo tumanggap, nakatanggap ka niyan, walang problema yan. Magsisi ka lang at magpatuloy ka, burado na yan. Dito, Stresaida, Okreto, nandito, Stresaida, ito sa kamay. Sa kamay, Stresaida, kasama natin. From Canada. Tinanggal sa trabaho sa Canada. Dahil ayaw niya tumanggap ng mark of the beast. Kasi di ba, wala pang mark of the beast ng Canada. Tinanggal. Sabi ng pamilya niya, nababaliw ka na. Huwag ka lang kumain. Wala kang trabaho. Pabigat ka dito sa bahay. Lumayas ka dito. Grabe pag-uusig. Alam mo, pag tumatanggi ka sa alok ng kaaway, usigin ka talaga. Maraming gagamitin to persecute you. Wala siyang ginagawa. Kaya tagawas na lang ng plato sa bahay nila. Tagawas ng plato na lang. Iyak sa iyak, puri ng puri. Ilang buwan, wala siyang trabaho. Isang araw, tumawag uli yung manager ng company. Saida, kahit hindi ka nagpaganito, bumalik ka na. Ipopromote ka namin sa trabaho. Kaya dito. Yun na po yan. Yun na po yan. Pero, walang problema kasi hindi nga natin alam, nagdadaya lang ang mga tao. Ngayon na alam mo na, huwag mo lang ulitin. Hindi mo pa alam, patatawarin ka, sabi ng mahal na Panginoon. Malinaw sa Biblia, those who have received the mark of the beast, there is still a chance. Pero pag magpatuloy ka, alam mo na, nakakatakot na yan. Amen? Oh, what is being implemented in 2020, 21, 22? Ano yung nilagay sa mga tao? That is already the mark of the beast. Proven by science and the Word of God. Pinatunayan, Satan will use the advanced technology to destroy the lives of many people in the last days. Gagamitin niya technology para dayain ang tao. Ilalagay sa kanilang katawan. Pag mayroon ka yan, hindi ka pa kinundina. You have still a chance. Bumalik ka sa ating mahal na Panginoon. Patatawarin ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ating mga kababayan na nadaya, believe the gospel of Jesus Christ, the power of God and the salvation. Sa mga Christians na naisahan, hindi ka pa kinundina. May pagkakataon ka, magsisi at maglingkod, magpatuloy sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Meron dito, pumunta. Taga-ibang church, yun naman, ibang church. Hindi na sa makaano, wala na. Grabe lang kayang katawan, sabi niya. Wala na sa pag-asa. Pumunta rito, binautismuhan natin, nilihas natin, ngayon magaling na magaling. Pinatawad natin malaki. Nung gumaling na, hindi na bumalik. Taga-ibang church, taga Quezon City, ibang church sila. Wala na dito.
Wala na, matutumba na yata. Sabi niya, wala na sa pag-asa. Hindi siya lang, hindi na nakakapagtrabaho. Nilagyan tinurukan sabi ng pastor namin, maganda yan. Para ganito. Sabi ko, anong klaseng pastor yun? Hindi niya alam ang salita ng Diyos. Baka hindi nanalangin yan. Hindi siya ginagabayan. Pag nananalangin ka, i-guide ka ng Diyos. Papaalam sa'yo, ano ang tama, ano ang mali. Grabe na dito. Grabe na. Sige, bautismo. Nilinas namin. Magaling na magaling. After ilang linggo, hindi na bumalik. Nung nakita kami, ba't ka bumalik? Hindi, magaling na ako bahala ka. Basta nasumpungan ng katotohanan, magpatuloy ka dapat. Ang mahalaga, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Amen? Hindi tayo natin matatapos. Minamahal na ating aralin, napakahaba. So, malinaw sa Biblia, ilamahal, the beast is the religious leader in our time today. He is the beast. Nakakubli siya. He controls everything. Nasa kanya yung kapangyarihan ng Diablo, ilamahal. At lahat ng tao, kanyang dadayain, ilamahal. Dadayain. So do not believe the agenda of the Antichrist. The New World Order. Isang talata na lang, ilamahal. Yung New World Order na in-implementa po natin ngayon. Kung nandito kayo ng Friday, kung napanood niyo ng Friday yung ating na-play na video, binabalita po sa Australia, Australia has fallen into the New World Order. Australia New World Order na po yan. Ano ibig sabihin New World Order? Huling talata ba siya natin? Nasa Bible po yung New World Order. Pag sinabi New World Order, one world government, one world currency, isang pera na lang, at wala nang cashless society. Yun po ang agenda ng New World Order. Australia has already fallen to the New World Order. Sinabi sa balita, reviewin po ninyo yung gawain natin nung last Friday. Nandiyon po yung video, galing sa Australia mismo, binabalita doon. Australia has fallen into the New World Order. Marami ng classless society in other parts of America and other parts of Canada, wala ng cash na ginagamit. So nasa Bible po yan. Amen? Huling talata, minamahal, mga singers natin, kindly prepare. Revelation chapter 10, verse 7, chapter 17, verse 7 up to 10. Apocalypse 17, 7 hanggang 10. Apokalipsis 17, 7 hanggang 10. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit ang umahon sa kailaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga mananahan sa lupa ay magigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Narito ang pag-iisip ng may karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na kinaupuan ng babae. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal sa sandaling panahon. Ito, puro symbolic yan. Isusurkat na lang natin, naman, para wala natin yung oras, isusurkat na lang, na hindi pa tayo nangangalahati. Kaya wag po kayo mabasusunod na gawain para maintindihan nyo lahat na nandito na tayo sa huling panahon. The rapture, ang pagdakit ng banal, pwede mangyari kahit anong oras ngayon. Hallelujah! Praise the Lord! At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo, ang hiwaga ng babae at ang hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Yung babae tinutukoy, that is church. Sa Biblia, almost always pag sinabing woman, it symbolizes a church or a nation. Pero diyan, ang tinutukoy diyan ay church. Alam natin, anong church yan? The Catholic Church. Wala lang iba. Ano pa ba? Sabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ang hayop na sinasakyan niya. Oh.
yung church na yan, doon nakasakay sa hayop, sa religious beast. Yun ang leader niya, doon sa nakasakay. Ha? Yun yan. Na may 7 ulo at 10 sungay. 7 ulo, ibig sabihin, yung syudad na yan, nakatira doon sa 7 ulo. Sa 7 bundok. Doon ang headquarters ng hayop. At saka yung church. Sa malinaw yan. Na may at 10 sungay at 10 European nations ang sumusuporta. Mayayaman na bansa. The EEC, the European Economic Community, yan po sumusuporta sa Rome. Mayayaman. Hawak nila ang economy sa buong mundo. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit nang umahon sa kadiliman, kalaliman at patungo sa mamakan. Oh, ang hayop na nakita mo ay naging siya, wala na. Siya, hindi siya, siya. Palit-palit kasi yung mga hayop yung mga antichrist, wala, namatay, may kapalit na naman. So, yun ang tutukoy. Patungo sa makan. At silang mga lalalahan sa lupa ay nanggigilalas. 9. Na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula itatagan sa libutan. Yung mga hindi pinili, hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay, nagdaya talaga sila. Takang-taka sila. Pero kasi hindi nila alam. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. At narito ang pag-iisip na may karunungan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. Ayan na nga. Rome is the seat of 7 hills where the woman, the church, has its headquarters. Yan po yan. Rome. 10. At sila ay 7 hari. Yung 7 bundok, kasi 2 meaning yan 7 bundok, doon nakatayo yung church, doon headquarters, at yung 7 bundok ay, another meaning is, sila ay 7 hari din. Amen? Sino 7 hari? Alam na natin. Bukalnesar, the Antichrist, Darius the Great, Cyrus the Great, Darius the Great, Alexander the Great, Augustus Caesar, Constantine the Great. Hindi yan. Malinaw yan. And there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and another is yet come. And when he cometh, he must continue at such pace. Yung pinaka-7 hari, pampito. 6 kasi yung nabanggit natin, tapos na Bukalnesar, Cyrus the Great, Alexander the Great, Augustus Caesar, Constantine the Great. Pang-anim ay the revived Roman Empire. Ito na. Nandito tayo sa pang-anim ngayon na pinagharian ng the revived Roman Empire. At may pang-7. At pagdating niya ay dapat magtagal sa ng puling panahon. Ayan. And when he cometh, he must continue at short pace. At tinutukoy dyan, kung basahin mo lahat yan, pag dugtong-dugtungin mo ang talata, ang tinutukoy na huling kaharian ay yung New World Order. Cashless society, one world government, one world currency, isang pera na lang, isang reliyon, isang military. Yan po ay maikling panahon lamang maghari ang Antichrist. Ang tinasabi sa Biblia, 3 taon at kalahati. The greatest tribulation, kahirapan na hindi pa nangyari sa buong mundo. Masaya ba tayo na nandito na tayo sa huling panahon, minamahal? Huwag kayo malungkot, minamahal. Basta ating paglilingkod, tuloy lang. Kung ang katinawag, kung tinawag ka ng mangaral, mangaral ka. Kung tinawag ka umawit, umawit ka. Kung tinawag ka kung member, umawit ka. Kung tinawag kang full-time worker, patuloy ka. Kung tinawag ka magtrabaho, magtrabaho ka. Kung anong buhay mo, ituloy mo lang. Basta malaga, nandito ka sa katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Pag may gawain, pumunta ka. Anong pinapangaral ng mga pastor, anong pinapangaral ng Biblia,
tanggihan, sundin mo. Sinabi, huwag kang maniwala, huwag kang tumanggap ng ganyan. Dahil yung huling kaharian, nandito na sa pang-anim, ang huling kaharian ay New World Order. Pag sinabi New World Order, ina-announce na ngayon, New World Order, yan pang huling kaharian, huling pamamahala sa mundo. 3 taon at kalahati lang yan. Pero bago yan maglubusan, i-impose na one world currency, you cannot buy anymore, you cannot sell anymore unless you have the mark of the beast. Bago i-impose yan, ang rapture, magaganap muna ang pagdagit ng mga banal. So gaano kalapit, minamahal? Gaano kalapit? Kaya minamahal, pinagpala ka, ang buhay natin, normal lang, ganun lang. Kung anong ginagawa mo, yun tuloy ka lang. Yun nga lang, huwag kang titigil sa paglilingkod. Kung anong ginagawa mo, ituloy mo lang. Dahil isang araw, lahat tayo, mangungusap ng sa ating mga pastor, beloved children, mga anak, magsama-sama kayo. Dahil tayo'y sasalubong na sa ating mga lapyan. Mangyayari yan. It will happen. Kaya dapat, lagi ka nakahanda na mahal. Habang tayo mawit, purihan natin mga lapyan. Let's sing the song. Hallelujah. Purihan natin mga lapyan. Wala po tayong sinasabi na gawin mo to, gawin mo to. No. Ang ating sinasabi, you prepare, you pray. Manalangin ka. Anong gagawin mo? Ang Diyos mangungusap po sa atin. Wala pa tayong sinasabi dito, ganito, iwanan mo to. No. We are not saying that. Ang sinasabi natin, manalangin. Yun lang, pinagawin. Ikaw ang pag-asa
commitment. Thank you, Jesus. Hallelujah, my Jesus. Hallelujah. tayo minamahal sa ating malapit Jesus. Oh my Jesus, I know, Lord. Hallelujah, hallelujah, my Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.
Kami namigay pagtaon sa ating Lord President, Brother Mark, para sa ating mga baguhan. Manapilin natin, manapilin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher. Para po sa aming mga minamahal na baguhan bisita, inyong narinig ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, inyong napakinggan ang mga buhay na patotoo, isang patunay na kayo ay nakasumpong sa buong katotohanan. Kaya kayo dinala ng Diyos dito upang tanggalin ang inyong mabigat na pasanin. Kung nagawa ng Diyos sa aming mga buhay na lutasin ay mga problema, pagalingin ang aming karamdaman, kami binigyan ng kagalakan, kapayapaan sa puso't kaisipan, kaya din gawin ng Diyos sa inyo dahil iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan natin maniwala sa tinatawag na mabuting balita o Gospel of Jesus Christ. Na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao, siya'y namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay para ang ating mga kasalanan magkaroon ng kapatawaran. Yan ang ating dapat paniwalaan. Na iisa lamang ang Diyos, walang iba kundi si Jesucristo. Wala pong ibang Diyos liban sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, kailangan natin magsisi. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, walang nakabot sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang hinahanap ng Diyos sa mga oras na ito ay yung tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Hindi na po natin babalikan ang ating buhay na makasalanan. Totally kalilimutan na po natin. Hindi po yung pagsisisi na ating nakaugalian na tayo magsisi ngayon, kinabukasan, babalik tayo sa ating dating gawi. Hindi po ganoon ang pagsisisi na hinahanap ng mahal na Panginoon. Totally kakalimutan natin yung makasalanang buhay. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Yan po ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Yan po ay pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos na tayo po ay ilulubog sa tubig. Yung tubig magiging simbolo ng dugo ng ating mahal na Jesucristo. Ang inyong lumang pagkatao, ililibig at pag-ahon nyo, kayo'y bagong nilalang na, malinis na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Inyong makasalanang pagkatao, inyong dating pagkatao na ilibing na. Kaya ang tawag sa inyo ngayon kapag inyong itong ginanap, born again Christian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat, yung pagtanggap ng banal na Santong Espiritu. Ito ba hindi natin kayang gawin sa inyo? Kapag kayo po ay nagpatuloy sa pagdalo, nakita na mahal na Panginoon na kayo sincero, yan po ay ipagkakaloob sa inyo ng mahal na Panginoon Jesucristo. Katibayan, katunayan na inyong mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya, para po sa aming mga minamahal na mga bisit baguhan, sundin niyo po ang maiksing panalangin, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, bilang formal na pagtanggap sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Sundin niyo po ang aking sasabihin. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po na ako po, mahal na Panginoon, ay dinako mo sa iyong tunay na banal na gawain. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula na ako ipanganak hanggang sa mga oras na ito. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay sa apoy ng impyerno. Paglilingkuran kita hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, pakisabi po, Amen. Pakibabangin niyo mga kamay, kami po ang manalangin para sa inyo. O dakilang Diyos, Ama naming banal sa matamis at makaparehang pangalan sa Kristo. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ang kaluluwa lumabas yung balapaanan. Kumilos ka po mainam sa kanilang buhay. Iligtas mo sa apoy ng impyerno. Sulat mo ang mga pangalan sa aklat ng buhay. 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila. Nawa ito ang kanilang simulain na mainit na paglilingkod hanggang sa ulit mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, mga minamahal. Tayo po'y dumako sa ating mga pangailangan. Makabalik po kayo sa inyong upuan, mga minamahal namin mga bisita. Huwag niyo lisanin ang lugar na ito na kayo po ay hindi nagpabautismo upang lubusan makakilos ang mahal na Panginoon Jesus sa inyong buhay. Tayo po mga minamahal ay dumako sa ating mga pangailangan. Sabi po ng Biblia, pagkatapos natin maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, siya po ay tutugon sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Kung tayo po ay may mga karamdaman, ipatong ating kamay, kanang kamay sa ating ulo.
At ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo may karamdaman, mga minamahal. At kung tayo wala namang karamdaman, itaas ang dalawang kamay, ating palayasin ang mga problema, pagsubok na magawa ng kaaway sa ating mga buhay. Isipin po natin, mga minamahal natin, malabastor ang naglehan sa atin. Sabay-sabay po tayo manalangin. Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa ulat na langin ng aming minamahal at ginagana malabastor Wildy Estrada Almeda, sama-sama naming sinasaway, tinataboy lahat ng gawa ng kaway karamdaman sa biskal ng pangatawan. Di mo nyo ng ubot, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, demonyo ng psoriasis, skin allergy, demonyo ng asthma, cast out in the name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of dearest Jesus. Demonyo ng mga problema, pagsubok, pag-alilangan, palubaybay, mga mananakmal sa mga pagpapala, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga pangalan ni Jesus. Problem is solved. Vice has begun in the name of Jesus. Be blessed. Be blessed in the name of dearest Jesus. Purihin natin, mahal na Panginoon. Bilang tanda, mga minamahal na tayo tinugon na ng mahal na Panginoon. Itaas ang dalawang kamay bilang tanda na tayo'y pinagaling na sa ating mga karamdaman. Tinugon natin mga panalangin. Sabay-sabay po tayong tumalon na 3 beses na pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you so much po sa ating beloved ordained preacher, sa banal na mensahe na ating napakinggan sa hapong ito. Tayo po mga minamahal ay makaupo, panandalian. At tayo po mga minamahal ay mayroon po special offering, mga minamahal, para po sa mga pangangailangan po ng ating pong banalagawain, mga minamahal, upang patuloy na lumago, upang patuloy na marami pang kaluluwa madala sa paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kakailanganin po natin ng suportang pinansyal. Walang ibang aasahan ng ating mahal na Panginoon, kundi yung kanyang mga anak na kanyang mga pinagpala. Ating napakinggan kanina sa ating preaching, mga minamahal, anytime the rapture will take place. Mga minamahal, kaya ano ang sikreto, mga minamahal? Ano ang dapat gawin paghahanda ng mga Kristiyano, mga minamahal? Gumanap ka ng gumanap sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Habang may panahon pa, mga minamahal, ipakita mo sa mahal na Panginoon na karapat dapat ka sa kanyang pagbabalik. Gumanap ka ng gumanap, mga minamahal. Sumunod ka ng sumunod. Mga minamahal, nasa ganun, mga minamahal, masasabi mo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ikaw ay karapat dapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At lahat ng ating ipinagkakaloob sa banal na gawain, yan po ay nagagamit sa ating pong banal na gawain, mga minamahal, sa mga Bible study. Marami tayong Bible study, mga minamahal, sa mga monthly bills ng ating banal na iglesia. Lahat po yan, mga minamahal. Lahat ng pinagkakaloob nyo, yung pinakasentimo na inyo binigay sa banal na gawain, lahat yan ginagamit upang mapanatili, upang mapalago ang banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya mga minamahal, ating itaas ang ating mga special offering. Mga minamahal, ito po ipanalangin ng ating beloved brother Herman Villar upang tanggapin at basbasan, pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. LBC po, Lecture Mark. Hati pong itaas sa ating mga pagkalob sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hopo na kilaring ang mga Diyos ng parang sa lahat. So, nagdalangin ang Brother Pastor, mahal na Panginoon, rito po kami sa special offering, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa magbibigay, mahal na Panginoon, ito po ay pagpalaan yung mahal na Panginoon upang magamit sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, at sa mga ibig magbigay, mahal na Panginoon, dahil sa kawalan, mahal na Panginoon, pagpalain po silang pagkakitaan upang susunod na pagbibigay na ito ng special offering, sila man din po ay makapagbigay. Pagpalain niyo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito po ang samot malangin sa matamis at magparang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glorified.
pagpalain po tayong lubos na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po dumako na sa maiksing announcement, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ating panalagawain sa lugar na ito, mga minamahal. Gaya ngayon, sa araw ng linggo, tayo po ay nagsimula ng alas 9 o alas 9:30 ng umaga hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. Gayon din ang ating banal na gawain sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan. Doon po ay araw ng linggo, alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 po ito ng hapon, mga minamahal. Amen. At ang ating pong midweek service, mga minamahal, araw po ito ng Miyerkules, 1:00 hanggang alas 5 ng hapon. Sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan, 1:00 hanggang alas 5 ng hapon. Ating pong overnight, araw po ng Biyernes, alas 8 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 2 ng umaga o madaling araw ng Sabado. At sa dako po ng San Ildefonso, alas 7 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 12 ng madaling araw ng Sabado. Tuloy-tuloy din po ang ating live streaming. Sa unat dalangin po yan ng ating minamahal at ginagalaman na pastor and the beloved children. At taos puso po nagpapasalamat, mga minamahal, sa lahat po ng mga ginagamit na magbigay sa banal gawain, bukod sa mga nagbibigay pa po ng kanilang mga ikapot handog, sa mga nagkakaloob ng sacrificial offering, sa mga nagbibigay ng mga pledges. Pagpalain po kayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nakikita po ng Diyos ang inyong mga gawa, ang inyong pagpapagal, ang inyong mga sakripisyo. Lahat po yan recorded doon sa langit. Isang araw, lahat ng inyong ginawa, pagsunod, pag-ibig, pagsuporta, pagmamahal sa mahal na Panginoon, isang araw aanihin niyo pong lahat yan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you so much po, mga minamahal. At kung wala na po tayong karagdagang announcement, tayo po mga minamahal ay dumako na sa ating closing prayer, mga minamahal. Tayo na tumayo at magpasalamat po sa tagumpay na malagawain ng mahal Panginoon sa araw na ito. At narito po ang ating beloved Daddy Melchor Reyes upang ipanalangin po ang ating pagtatapos. Amen. God bless you. God bless you, Preacher Mark Luwag. Tayo po'y panadali ang magsitayo at manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito po ang inyong mga anak, nagsusumamot ng iyan tao. Saan kami nagkulang, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat din, mahal na Panginoon, sa mga awitin ng aming mga choir na dinala na ng aming mga awit, Pines, Generation Choir. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga patotoo na aming napakinggan, nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya at higit sa lahat sa pagbibigay, ang susi ng pagpapala. Hallelujah. At higit sa lahat sa banal na salita na dinala ng aming mga ngaral, ordained preacher Freddy Asis, at higit sa aming pag-uwi, naway pag-ingatan po ang bawat isa sa amin, hiyatin po sa aming kanya-kanyang tirahan. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Ingat po tayo sa